Mga kapatid, ang mga kondisyong GERD, gastritis at iba pang acidity conditions ay maaari pong maiwasan sa pamagitan ng ilang simpleng paraan. Una, iwasan po ang magpalipas ng gutom. Kapag nalipasan po tayo ng gutom, ayan, aarangkada na naman po ang acidity sa ating sikmura. No? Pangalawa, magpababa po muna ng kinain bago humiga. Kung kayo po ay kakakain pa lamang, sikapin na nakaupo ng 1 hanggang 2 oras muna bago po kayo humiga para hindi maranasan ang stomach acidity dahil kasalukuyan pa lang pong nagpo-produce ng acid ang ating sikmura para i-digest yung kinain natin. At makakaiwas po tayo sa pagsumpong ng acidity sa ganitong paraan. Kung talaga naman pong inaantok na kayo, maaari munang matulog ng paupo. O, di ba? Pwede po tayong matulog ng nakaupo, maraming unan sa likuran na komportable rin tayo. At the same time, hindi po tayo nakakaranas ng acidity sa ating system. Pangatlo, uminom po muna at hayaang puro warm water muna ang iinumin sa panahon na kayo ay merong GERD o nakakaranas ng acidity sa tiyan. Pang-apat, mga kapatid, trust your tongue, trust your taste bud. Paniwalaan niyo po ang inyong panlasa. Kapag maasim po ang inyong nalalasap sa inyong bibig, magdudulot po yan ng acidity. Kaya hindi na kailangang i-measure ang pH, di ba? Ang sabi po nila, ang pH ng acidic foods ay mas mababa sa 7. So 6 down, acidic po yun. At yun namang alkaline ay 7 pataas. Kung hindi nga po tayo marunong mag-measure, just trust your taste bud. Okay? Ngayon, nandito po ako sa ating healing mission at kasama ko po ang ating mga naturopathic practitioners, si Karen De Cepeda po ng Healing Galing Calamba ay kasama natin. Ganon din si Ate Noemi Sebaluca ng Healing Galing Taguig at si Maribel Caneva ng Healing Galing Antipolo. Sila po nag-a-assist sa ating mga pasyente dito sa ating studio. At habang busy po sila, talakayin po natin ang ilang mga healing katanungan. Dear Dr. E, sabi niya, kailangan ko daw pong palakasin ang aking buto. Pero may lactose intolerance po ako, hindi po ako makainom ng gatas. Ano po ang pwede kong gawin? Si Edwin de Dios ang nagtatanong. Edwin, para palakasin mo ang iyong buto, marami ring mga calcium-rich food, di ba? Ang singkamas, for example, ay rich in calcium, alkaline vitamin C pa ang dulot nito. Ngayon, nandyan din ang itlog, di ba? Ang mga recipe na may itlog katulad ng leche flan, ang ice cream, no? Mayaman din yan sa calcium. Ganun din yung mga gatas na inihalo sa tsokolate, pwede rin yun. Masarap din yun, di ba? At bukod pa yan sa tinuturo ng Healing Galing na pagmuya doon sa malalambot na buto ng chicken, no? O yung chicken soft bones. Yun ay rich in calcium din. At yung mga tinik ng isda na medyo lumutong ang pagkakaprito, calcium rich din yon. On the other hand, kung gusto mo naman na mas malambot ang tinik ng isda na pwede mong kainin, kunin mo lahat ng hilaw na tinik at ilagay mo sa pressure cooker at gumawa ka ng recipe. Malambot na malambot lalabas, no? Tinik ng isda kapag ka ito ay niluto mo sa pressure cooker. O calcium rich pa. Ganon din yung mga nilagang itlog, di po ba? Minsan itinatapo na lang natin yung pinaka-shell ng itlog. Kung nilaga na po natin ang itlog, yung shell niya ay natatanggal na po yung laso na kung tawagin po ay salmonella. So ito po, pag malinis ng ganyan, pwede nyo pong patuyuin sa hangin, tapos kiskisin, no, para maging powder. At yan po ay sasahog nyo sa mga niluluto ninyong sabaw. Calcium rich na naman po yun, no? On the other hand, kung gusto mo naman talagang makatikim ng gatas bilang suporta sa iyong buto, pwedeng medyo mabagal nga lang, no, ang pag-inom mo ng gatas. Hindi yung regular na pag-inom ng gatas na dire-diretso. Makakaranas ka nga ng lactose intolerance nun kung medyo acidic ka. Ang gagawin mo, pag inom mo ng gatas, ngunguyain mo ito sa bibig, no? Matagal, ngunguyain mo, hayaan mong humalo sa saliva yung iyong gatas na ininom at the moment na lunukin mo na ito, hindi na ito magkokos ng lactose intolerance sa iyo. Subukan mo yon. Maraming salamat sa iyong katanungan at meron pa rin pong isang tanong dito. Dr. E, bakit po kaya
kapag tumataas ang acid ko, parang apektado ang puso ko hanggang lalamunan. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Acid po kaya talaga yon? Nagmumula po sa sikmura, pataas sa lalamunan. Sana po matulungan niyo ako. Boy po ako, pero ang pangalan niya ay Jean Cabanya. Kapag ganyan, tumataas nga yung acid, no? Pwede ka maghaplos ng Healing Galing Oil. Mula sa leeg, pababa, ang hagod ng haplos ng Healing Galing Oil, tapos pabilog sa sikmura. Sa ganung paraan ay mapapababa mo yung umaakyat na acidity sa iyong, galing sa iyong sikmura, no? At ugaliin mo na medyo mahaba ang pagitan ng oras bago ka matulog matapos ang iyong pagkain. Say gawin mong mga 2 to 3 hours bago ka matulog, kumain ka na para hindi mo na nararanasan yan. Okay, maraming salamat, Jean, sa iyong katanungan. Samantala sa ating puntampok na hiling halaman sa umagang ito po ay tinatawag na sweet flag at sa Katagalugan tinatawag po na lubigan. Ginagamit po ang ugat at dahon ng lubigan sa maraming mga uri ng karamdaman. Pwede pong magpakulo ng 30 grams ng tinuyong dahon at ugat, no, sa isang 500 ml na tubig at inumin po ito bilang tsaa 4 na beses kada araw para po panlunas sa dyspepsia, gastritis, indigestion, yung mga stomach pains o pananakit ng sikmura, diarrhea at asthma. Pero maganda po na inumin ito ng mainit-init, no? Ang mga herbal medicine po should always be taken warm para hindi po nawawala yung bisa. Kapag ininom nyo po ng malamig na ang herbal medicine, para na lang po siyang ordinary na refreshment. Nawawala po yung bisa niya. Sa Chinese medicine, ginagamit din po na pantulong ang lubigan sa digestion at nagre-regulate po sa gastrointestinal fermentation at acidity sa tiyan. Kaya ginagamit po nila. At maaari din po ito bilang pampahupa ng pamamaga at ng constipation na maaring maranasan. Mabisa rin daw po ang healing powers ng lubigan na pangontra sa usog kung may nang uusog po sa inyo. Ang magulang na rhizome o yung pong ugat, no, ng lubigan ay ginagawang parang bracelet, ayan. O kaya parang belt ilalagay sa bewang at isinusuot po sa bata para maiwasan na mausog. Samantala, ang dahon po nito at ang langis na maaaring makatas sa lubigan ay ginagamit na insect repellent, no? Ang tinuyong pulbos po ng rhizome ng lubigan ay ginagamit din bilang insecticide. Samantala sa Greek-Arab medicine naman, ginagamit din po ito para sa kondisyon ng gastritis, sa anorexia, sa kaso ng epilepsy at sa rheumatoid arthritis. Magpapatuloy po ang nag-iisang programang nagpapagaling sa buong bansa, Healing Galing sa TV Year 2. Kung kayo'y may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa questions@healinggaling.ph o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ding magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number 0921-445-0355. At antabayanan ang sagot ni Dr. E sa Healing Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa TV5 with Dr. Ian Chef Jeremy, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Try mo ng aking Popurize. Parang yung mga popuri. Ang Popurihin ganda. natin siya kasi Popurihin masarap natin. Ang to. ganda-ganda eh. Oh my God! Sa sarap ng healing sangkap laban sa acidity. Makitikim kasama si wellness chef Jeremy Favia sa Healing Galing sa TV, Year 2, Season 8.
Si Angelito po ay isang tatay na musikero. Napuwersa po ang kanyang likod at nang dalhin po siya sa ospital, operasyon lamang daw po ang solusyon. Slip disc na gumaling sa natural na paraan? Abangan yan para sa kinagigiliwang healing show ng bansa. Healing Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Mga kapatid, isang paalala mula kay Dr. E. Ang happy thoughts and feelings ay nakaka-healthy, pero ang bad vibes and negative intentions ay very stressy. Kagaya ng fake online shops na makikita sa FB, nagbebenta ng Healing Galing products na hindi nila carry. Strictly no meetup, no calls please, at SMS only. Iwasan po ito kung ganito ang sinasabi. Isa lang ang aming tunay na Facebook account, ang Healing Galing Official. At isa lang ang aming tunay na online store na nasa Healing Galing website. Maging maingat sa pagbili. Tiyakin muna kung totoo para iwas tayo sa stress at hindi tayo maloko.